Good morning mga kasama. So yan, nako, taon na naman yung ating mga alaga. So ano ho tayo, lakbay aral tayo mga kasama. Samahan niyo po ako at habang nasa akin na nasa pagkakataon na naman ako na gagala na naman ho tayo gawa ng trabaho. So yun. And good morning sa lahat po, no? And then yun nga, kahapon nag-live tayo patungkol sa moisture control, no? So ngayon mga kasama, gawa ho na may nagtanong doon, no? Kasi alam naman natin meron talagang mga heavy user tayo ng supplement, no? Yung panatiko talaga ng mga heavy user. So may nagtanong kasi sa akin, hindi ko masagot-sagot kasi gawa na nagmamaneho ko, no? Lahat naman ng katanungan sa atin gusto natin sagutin yan hanggat maaari. So mas maiging i-live ko na para marami rin ng tawag dito, makaalam, no, mga payo at gabay na bibitawan ko patungkol dyan sa rehemento, no, yung ginagamit ninyo. So before anything else mga kasama, magandang umaga. Baka pwedeng pakishare nyo tong live videos na to para marami mapag-abutan ng konting tips at gabay, no, patungkol sa rehemento. So balik tayo doon kasi yung nagtanong sa akin na to, hindi ko nabanggitin ng pangalan kasi ayaw magpabanggit ng pangalan, no. Actually taga ibang bansa to, Pinoy din to, Pinoy, kaya lang doon siya sumasabak, no, sa ibang bansa. So sabihin natin part ng US yun, pero hindi yun doon sa mismong tawag dito, yung bansa ng US, no. Part ng US siya pero isla siya. So may tip na kayo kung ano yun. Wag na natin banggitin para sa respect doon kay sir. Alam nyo naman pag nasa ibang bansa, no, kung ano yung available na mga produkto ron at same pattern, no, o patent ng mga produkto na ginagamit natin dito, yun ang kadalasang ginagamit nila sa kabila ng sabihin na natin na may matataas na dose. So kahapon kasi na topic ko is regarding dun sa paglalaro ng tubig ng ating alaga. Ngayon may dalawang klase kasi doon, di ba? Yung nasabi ko, una is patungkol doon sa yan nga, yung paggamit ng malalakas na dose. And then pangalawa, possible na tinamaan ng karamdaman. So doon ako tututok ngayon sa kasagutan ko para magbigay ng tip at gabay patungkol doon sa paggamit ng matataas na level ng produkto. So gaya nga nasabi ko sa inyo, no, kahit anong lakas niyan, kahit anong taas niyan, ang kukunin lang talaga ng katawan ng alaga natin is yung nararapat sa kanila, the rest nauuwi sa waste, no. So ibig sabihin yung cost din natin sa pag-produce o sa pagbili ng mga produktong yon, nagtatapon na rin tayo ng mga sentimo. So hindi naman kasi lahat yun na-adapt ng katawan ng alaga natin kasi nga may pre-requirements ang katawan din nila. Same sa atin, may tamang pre-requirements lang tayo. So sagutin natin yan. Kung ang ginagamit nyo is yung matataas, yung malalakas talagang klase, no, syempre ang epekto sa katawan ng alaga natin yan internally, masyadong umiinit. Pag masyadong umiinit ang katawan ng alaga natin, may tinatawag tayo na dry out, no, yung sa internal dry out nila. So para maibsan yan mga kasama, ang alaga natin walang tigil sa pag-inom. Ang isa kasing error natin, kadalasan na ito napapansin ko, ang pinaka-error ng mga gumagamit ng matataas na klase na ganyan, ang lakas na nga ng ginagamit nyo, nililimitahan nyo pa sa liquid intake o sa water intake. So ang
Yun. Pasensya na naputol. So, ang nagiging resulta natin mga kasama, no, sa maling pamamaraan natin, ang taas-taas na nga ng, lalakas na nga ng ginagamit nyo, no? Naglilimita pa kayo sa liquid intake ng alaga natin. So, ang nangyayari, nagkakaroon sila ng dry outing, no? Pag nagkaroon sila ng dry outing, syempre, pag nakakita ng liquid yan, o ng tubig yan, walang ibang gagawin yan kung di humabhab sa tubig. Kasi nga, kailangan nilang i-cool down yung loob nila eh. At kailangan din nila mag flush out, no? Kaya yun yung ginagawa ng alaga natin. Hindi naman natin masisisi alaga natin nun, kasi alam nila yung pangangailangan nila eh. Kasi nga masyadong mataas na yung internal temperature nila gawa nung ginagamit natin. So ang suggestion ko, ang maipapayo ko sa inyo mga kasama, kung talagang kadalasan kasi practice na talaga natin, no? Hindi mahirap nang baguhin sa iba yung nakagisnan, na dumadaan sila doon sa tinatawag na program of conditioning nila. May 21, no, 21 days ganon. So pag pumasok kayo dyan mga kasama at alam nyong mataas ang dose, huwag nyo silang limitahan sa tubig. Pagkatapos nilang kumain, no, halimbawa nagbigay tayo ng supplements natin ng umaga before meal, and then kumain sila. So pag binigyan natin sila ng tubig, hayaan nyo na kusa silang umawat, no? Yung kusa silang tumigil. Kasi nga matasan dose ng ginagamit natin eh. So kusang hihinto yan mga kasama, para na sa ganon hindi maipon sa katawan nila yung o hindi mag-regulate sa katawan nila, mapondo yung init, no? Yung init na yan, hindi mapondo sa. So yun yung isang pamamaraan na dapat nating gawin. Huwag niyong hayaan na maipon sa katawan nila yung init ng ginagamit nating rehemento. So hayaan niyong mag-cool down sila ng kusa. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kasama, in my way, no, sa akin, kasi nga kung mataas yung ginagamit ninyo, yung ginagamit ko na sarili kong formula, itong ini-introduce ko sa inyo, hindi ho kasi microgram ang binibilang na itong sa akin, mg. Kung hindi milligram, hindi mcg, no, mg. Kasi nga sabi ko nga, ang 1 milligram equivalent ng 1000 mg, no? Ang 1 milligram equivalent ng 1000 mcg o microgram. Eh yung doses po nung nasa akin, no, yung ginagamit ko po na sarili ko, like for example yung aming Super B, that one is size 0, no, yung kanyang caplet. That one is ranging around 350 to 500 milligram. Ganong kataas po. Concentrated po kasi yon, but it made of natural content, no? And then syempre, isa rin ako sa, kung ginagamit nyo yung produkto namin para sa kaalaman ng lahat, very high, no? High level dose yan. Kasi mg yan eh, milligram yan. So sabi ko nga, i-times nyo sa 1,000, equivalent of mcg. Kaya nga sabi ko, yung nagpapataasan ng mcg, may 10,000, 5,500, ngingitian ko lang yan. Kasi tuldok lang yan dun sa ginagamit ko. Pero bakit nare-regulate ko sila? Kaya nga, ang daming nagtatanong sa akin kung paano ako magpainom, no? Nagko-control ba daw ako? Hindi ako nagko-control. Hinahayaan ko sila sa gusto nila. Kaya ho nakukuha ko ng tama. Okay? Isang sekreto yan. Sekreto yan mga kasama. Pero tinuturo ko na. Kasi nga ayokong mag-develop o magpondo sila
nung tinatawag na mataas na temperature sa katawan nila kasi hindi natin sila makokontrol at the long run. Hindi natin makokontrol sila, hindi natin sila mare-regulate. Kailangan, from the start, hayaan mong sila ang mag-control ng body nila. Natural way. Hayaan mo silang mag-control. Alagaan natin yung mag-control. So, it means yung sabi ko nga, paano mag-control? Kasi unti-unti nararamdaman nila yung pagbabago na yan sa kanilang katawan eh. So, pag may nagbabago, parang tayo yan eh. Pag may nararamdaman tayong pagbabago, natural may ginagawa tayong remedy, no? Self-remedy sa atin. Kagaya halimbawa, kumain tayo ng marami. Sasabihin mo, parang di ako natunawan. Yung ibang mga health conscious, ang ginagawa, nagtitake ng tea. Diba? Sa atin yun. Sa kanila rin ganon. Pag nararamdaman nila nagtataas yung kanilang body temp, no? At wala naman silang sweat gland. Tandaan nyo, ang alaga nating walang sweat gland yan. Hindi yan pinagpapawisan. Tapos tinatanggal natin yung comb nila. Na which is yun yung pang-regulate ng temperature nila. So kapag wala na silang comb, wala silang pang-regulate. Walang sisingawan, walang lalabasan. So ang tanging paraan lang nila para maglabas, no, nung tinatawag na sweat o excess na fluid is which is doon sa kanilang pagdumi, no, pagdumi. So yun nga yung tinutumbok ko. Since wala silang sweat gland, wala silang pang-regulate, ang ginagawa nilang pang-regulate is through liquid intake. Kaya nga, 'di ba, always naririnig nyo sa akin, hindi ako naglilimit sa kanila ng water intake. Hanggang sa last day of keep nila, hindi ako naglilimit. Nagko-control lang ako ng kanilang moisture sa araw ng exam nila. Kasi nga high dose yung ginagamit ko. Saka wag kayong matatakot mga kasama na magwewete ang alaga ninyo kung ang procedure nyo sa feeding is dry feeding kayo. Second, pag mataas ang ginagamit, alam nyong mataas ang ginagamit nyong doses ng rehemento, wala kayong dapat ipag-alala kasi ire-regulate nila yan. Okay? Ire-regulate nila yan. And then of course, isa pang good tip na may advice ko sa inyo mga kasama, maging mapanuri ho kasi tayo. Yung lahat ng ginagamit natin, ilista ninyo. Open naman nga, sabi ko nga lagi, open naman ho yan si Google eh. Kung hindi nakadetalye doon sa packaging nila, i-search out ninyo para makita ninyo kung ilang mcg, ilang mg. Kasi ang original pre-requirements ng katawan ng alaga natin, kung natural ang dose na ibibigay natin, naglalaro lang sila in mcg ng 500 mcg to 1000 mcg. Lumagpas doon, nauuwi na yan sa waste out. Yan ang katotohanan. Kaya lang naman tayo nagbibigay ng mga high level dose na supplement kasi yung mga high level doses na yan, yan yung mga fast acting. Ibigay mo ngayon sudden, ilang hours lang, ilang minutes lang, umi-epekto na kaagad. Yun yung habol natin. Nakikita natin, nababasa natin yung epekto. Kaya nga meron tayong mga videos nun na wala akong sinasabi kundi know your supplement well. Dahil yan ang key. Nandyan ang susi. Ngayon, wag lang kayong bira ng bira. Kasi sabi ko nga, maraming maraming dyan sa nagsisimula, no? Sa mga nagsisimula, dyan maraming pumapalya. Dyan maraming pumapalpak. So, maganda yung procedure mo, pero hindi mo nakokontrol lang alaga mo. Kasi hindi mo sila nare-regulate.
Yan ang nagiging problema. So, sa akin naman may mga tip naman kayo o may mga keywords naman kayong makukuha sa bawat videos ko para malaman nyo procedure ko. Kaya lang, kung hindi mo i-analyze din kasi yung procedure ko through my words, di mo makukuha. No, kailangan ng iba talaga na marinig mismo direct from my mouth na ilalabas, no? Isasalita ko. Kagaya ngayon, sinabi ko na yung true nature, true techniques. Bakit hindi ako nagko-control ng water intake? Because ayoko nga hong maipunan o mag-ipon-ipon yung tinatawag na excess body temperature ng alaga ko. Kasi in the long run, sa haba ng conditioning natin, no, sa haba ng conditioning natin, talagang yan, tawag dito, talagang may oras yan na kapag hindi na kaya ng alaga natin, no, hindi na kaya ng alaga natin na mag-regulate out sila, ang gagawin ho niyan, hihinto na yan ho sa pag-take ng feeds, sa pagkain, and then ang gusto niyan tutulog na ng tutulog. Yun yung naturalesa nila. Ngayon, pag na-tsempohan ka niyan, yun yung tinatawag na off. No? Pansinin niyo po, yung mga alaga natin na nag-off, kahit anong dukduk nyo ng pagkain, no? Hindi kakain yan. Hindi iinom yan. Tutulugan ka niyan. Kasi nga nagre-regulate na sila. Gusto nila ilabas na. Kaya ang nagiging ang nagiging pamamaraan nila, walang pinag-iwan sa amphibian. May tinatawag na hibernation ng amphibian. Meron din sa pagkakataon sa alaga natin na yun yung sabi ko nga sa inyo mga kasama, no? Dumadating kasi yung time na talagang kapag hindi na nila kaya, sila na mismo yung magko-control. Ang gagawin nila, itutulog na nila yan, hindi na yan makakain. Para for the sake na mapababa nila yung tinatawag na alam nilang kontrolin sarili nila, yung temperature nila. Kaya pag inabutan ka ng ganong nature nila, yung natural body nila, yung natural body reaction nila, yun yung tinatawag nila mga kasama na off, no? Yung nag-natural nag-natural control na yung katawan nila. Wala na tayong magagawa ron. Kasi pipilitan nilang ma-dehydrate sila, no? Para nang sa ganon, pag na-dehydrate sila, ang reaction ng katawan nila is matulog, magpahinga. I-burn naman nila yung excess fats nila. Para yun yung i-consume nila para doon sa kanilang body energy. So, yun yung mga consequence. Kaya minsan nagkikiping ka na, yung iba nagtataka. May nagtanong kasi sa akin yan nakaraan, diba? Nagtataka, bakit naglalaro ng tubig ang alaga ko? Bakit ganito? Bakit ganyan? Paano? Nagko-control sila kasi sa intake ng water, no? Kaya minsan mga kasama, meron ding reaction ng katawan niya, yung natural reaction ng katawan nila na biglang hihinto ang function. Kasi nga, pinakakalma yung katawan nila para mag-regulate. Nakita mo, ang tagal nilang magtunaw. Hindi talaga nagtutunaw. So, kinain ng umaga, hanggang gabi na yun, bago matunaw. Supposed to be ang normal, dapat pag kumain lang sila ng umaga, 2:00, empty na yan Wala nang laman yan sa butchi nila, nasa guts na lang nila. But yung iba na nakaka-experience na ng ganon, nag-hold na yan. So yun yung one tip ko sa inyo mga kasama. Alam ko, may mga discussion tayo neto, paulit-ulit always yung natin, paulit-ulit always yung tawag dito, yung topic natin, but may mga hidden words ako ron na hindi nakaka-catch up, kaya kumbaga naghihimay tayo. So
Yun yung isang basis ko kung bakit lagi ko always sinasabi na sa inyo na hindi ako nagko-control in terms of water intake. Hinahayaan ko sila. Kasi may time naman yan mga kasama, kapag nasa peak na nga sila, sinasabi ko sa inyo, sila na yung mismong nagko-control ng water intake nila, sila na mismo yung nagko-control ng feed intake nila. Yun yung pinakamaganda, na kapag sila na yung nag-control ng sarili nila. So yun naman yung mga target ko talaga. So kaya yung iba nagtataka, paano ko daw nagagawa na nagko-control na lang ako ng moisture nila sa araw ng exam. Kasi alam kong sakto Kasi yung mga alaga ko, during the keeping day, inoobserbahan ko rin. Nakikita ko nga minsan na talagang in my observation, may alaga kami talaga na pag nagdip madikitan lang yung kanilang nguso. Pag sip-sip ng kaunting-kaunti, sabay tatayo na. So hinahayaan ko lang doon mga 10 to 15 minutes, pero hindi na binabalikan. No? Ayaw na talaga mag-intake. Meron naman talaga after the feeding ng carbo noon, kasi nagka-carbo load na kami gradual, di ba? Naka-intake na sila. Nandiyan makikita mo, iniiwan na yung pellet. Kasi kapag nag-iwan ng pellet sila, ibig sabihin sakto yung fluid nila. Minsan nag-iiwan na sila ng tawag dito ng corn, na pero yung pellet ubos. Kasi nga may binabawas pa sila. Tapos yung mga ganun usually nakikita ko, pag binigyan mo ng water, titingnan na lang, tititigan na lang. Wala nang pakialam, hindi na magi-intake. Pero ang daming mga big names na nagsasabi na kapag hindi nag-ubos during the keeping ng pagkain ng alaga mo, delikado daw. Pag ayaw daw uminom, delikado daw. Kaya yun yung mga sinasabi ko. Yan din yung pakiusap ko, no? Yung sa ating mga kasamahan na tanyag na, kilalang kilala na. Yan yung pinapakiusap ko. Sa atin mga kasama, ang panawagan ko lang sa kanila, sana naman wag tayo magpadala sa pera-pera system. Wag nyo namang iligaw yung mga kasamahan natin. Magbigay naman tayo ng maayos na guidelines. Kahit mga tips lang. Alam ko, hindi naman kayo lahat talaga nagsasabi ng mga talagang pamamaraan ninyo. Pero yung tamang gabay lang, sana wag nyong iligaw. No? Kasi sabi ko nga, kailangan naman talaga natin na mag-share naman tayo ng proper experience knowledge. Lalo't dun sa mga baguhan, kasi ang mangyayari niyan, kaya ganyan ng estilo ho sa atin, business matter. Yan ho talaga totoo. Siyempre, kung lahat kayo marunong na, bababa ang network of sales. Diba? Ganun lang yun, kasi alam nyo kung ano lang yung kailangan yung gamitin Hindi na kayo susunod doon sa pinapattern out nila. Pag hindi na kayo sumunod doon sa pinapattern out nila, syempre mamamatay yung industry ng double, triple brand. Pasensya na, napuputol-putol lang discussion natin kasi nasa field ako May mga area na dead spot. So yun yung sinasabi ko, magiging kawalan nila yun. Kaya hanggat maaari, ang ginagawa nila, hinahayaan nila na yun yung sinasabi natin mga kasama, na mga pamamaraan nila na hayaan natin sila mag self-learning. Kasi ang sinasabi nila, wala namang alam yung mga yan regarding sa ganyan-ganyan Kaya susunod lang yan sa atin. Yun yung mga punto nila. Kasi syempre hindi naman natin field, hindi naman natin kurso yung mga supplement na yan. Sila nakakaalam yan, diba? So hindi nilalabas yun. Kasi sa ating mga Pinoy, tayo, alam naman natin, metikuloso tayo. Pag may nagsabi o may nagturo na ganito, sunod naman tayo. Hindi natin alam na same formula pala yon, binago lang ang pangalan. Pero pag may nagsabi sa inyo na iisa lang naman yan, pumili ka na lang, dun lang tayo nagle-learnings, diba? So yun yung masakit na katotohanan mga kasama. Sa industry natin, negosyo, yan ang totoo, diba? Tapos pag namayagpag sila, syempre ang bit-bit nila, ang sasabihin nila, yung katanyagan nila, halos yung
kanilang mga alaga, langit at lupa na magpresyo, 'di ba? Yan yung mga yan yung mga balik sa kanila ng mga ginagawa nila. Nakakapag-demand na sila. Pero ang totoo mga kasama, maging mapanuri lang kayo, maging mausisa lang kayo, matanong lang kayo. Maghanap lang kayo mga kasama nung trustworthy na kahit mga small time, basta yung makikita nyo na legit yung alaga nila, trustworthy kausapin nyo lang. Kasi gaya nga ng sinasabi ko mga kasama, nasa bansa na natin lahat ng klase ng dekalidad na lahi ng ating mga alaga. Mamimili ka na lang, maging mausisa ka na lang. Ika nga sa mga brand ng binibili natin, kagaya ng sasakyan, 'di ba? May mga high-end talaga, no? Mga high-end brand na talagang langit ang cost niya. And then may mga lower brand na kilala din pero lower cost. Aanuhin mo yung brand na yan, kung parehas namang sasakyan yan, parehas naman ang quality and durability niyan, kung expense wisely ka, bakit doon ka pa sa high brand na sinasabi? Meron namang ganito. Walang pinag-iwan yan kung papipiliin ka, sports car o van, 'di ba? Ako, bakit ko pipiliin ang sports car? Dalawa lang kaming makakasakay doon. Doon na ako sa van. Buong pamilya ko pa kasama ko. 'Di ba? So, ibig sabihin, kung same purpose, bakit doon ka pa sa sa high brand? Yun yung tinatawag na luho. Kaya doon sa nagsisimula, wala akong ibang tanging advice. Kung gusto nyo ng start right, maghanap lang kayo ng trusted, no? Yung meron talagang legit materials. And then, cost wisely afford. Doon kayo mag-start. And then, tingnan nyo yung outcome, kung ano yung kalalabasan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, huwag kayong masyadong tumutok, no, sa linyada. Because yung sinasabing nating linyada, it came lahat yan sa mga process. Doon kayo mag-focus muna. Kasi even the big names, hindi naman yan, kadalasan di naman nagsasampayan sa entablado sa araw ng exam na mga tinatawag na mga pure strain. Kadalasan dyan battle crosses. Kasi yun naman talaga ang maganda ang akma in terms talaga sa mga banggaan. Ngayon, kung talagang magsiserious out ka na, no, sa yung mga ito sa industry na to, that's the time. Siguro naman may ipon ka na nun, no, kasi nakapagsimula ka naman, unti-unti, no, unti-unti saka ka mag-ipon para dun sa tinatawag mong sarili mong materials. Huwag mong bibiglayin ang sarili niyo, no? Huwag niyong bibiglayin ang sarili ninyo because na yun, maraming bagay kasi yung tinasabing terms ng start right. Pwede ka mag-start right in terms ng pagpaparami muna ng mga quality cross and cross outcome. Doon pa lang pwede ka na mag-network ng sales mo, basta maganda ang performance, nagwi-winning record, no? And then from that, makaipon ka, saka ka mag-analisa kung ano yung gusto mo talaga, particularly. Saka ka kumuha ng sarili mo. Doon ka naman siguro, sabi nga natin, may ipon ka na Kumbaga, dati motor lang nabibili mo. Ngayon may pambili ka na ng sasakyan kasi nakaipon ka na. Kasi yung motor mo, ginawa mong tricycle pampasada. Galing doon sa kita mo, nag-ipon ka. Natupad ang pangarap mo.
May pangnegosyo ka na, may pampasada ka na, meron ka ng pangluho mo. May sasakyan ka ng 4 wheels, di ba? Ganun din dyan. Huwag niyong mandaliin. Doon ka muna kung saan ka magkakaroon ng network of sales. Pag may ipon ka na, pumundasyon ka na. Yun yung ibig kong sabihin. So, yun. Napalive lang naman tayo mga kasama kasi hindi ko masagot yung tanong sa atin eh. No, talagang yung tanong eh, nagtatakan na nga daw sila kung paano daw ako magbigay ng water intake. Bakit ganun daw yung gawain ko? Samantalang sila, ang dami daw nilang training na pinagdaanan, mga tanyag na mga nagpapaseminar nun, laging sinasabi, kontrolin. Nandun na nga tayo, kinokontrol. Kaya lang sa akin kasi, bakit ko sila kokontrolin, no? Kung may nature naman sila, nakusa silang nagkokontrol. No? Saka yun yung magandang basis eh. Pag nag-natural control sila, ibig sabihin, tama yung procedure mo. Nasasagad mo yung pick out nila. Nasasagad mo yung requirements nila. Kaya sila nagko-control na. At galing doon, kapag nakita nyo nagko-control na, yun yung aalagaan nyo na. Yun yung i-maintain nyo na. Kaya nga sabi ko, ang pagkukondisyon, galing sa 0 point, kailangan makuha natin yan doon sa level na 90% and then magpa-flat rate tayo. Kasi yun yung keeping. And then from day of exam, kailangan mapa-pick out mo siya up to 95 to 99%. Kasi pag nag 100 ka, delikadong-delikado yun dahil sasalubong na sa iyo yung dryness. Kasi from 0 point, ang dryness, pataas din yan, pakonti rin ng fluid requirements niyan. So, pyramid nga yan. May explanation ako niyan, yung pyramid na yan. Dryness and peak. Pag nagsalubong, yun tinatawag na head knocking. Pero pag bumagsak na talaga, no, kasi dryness na, pabagsak na yan, yun yung off. Yun yung sinasabi ko na nagtatanggal na sila nagre-regulate na yung katawan nila, nagtatanggal ng init, nagwi-withdraw out. Kahit anong subo nyo yan, kahit anong pakita nyo ng feeds yan, hindi yan tutuka. Kahit anong pakita nyo ng tubig yan, hindi yan iinom. Ang gusto nyan matulog. Yan ang nagiging consequence. So, sana makatulong tong mga videos na to na ginagawa ko sa inyo, no, sa mga lakbay aral. At ayun nga, kapag maganda ang itatanong sa akin at maganda ang sagot, napagdedesisyonan ko na i-live, no. And then magbasa muna tayo ng komento. Pero right now, sana nasagot ko si Sir, hindi ko na pangalanan. Sir, ito na yung sagot sa katanungan mo sa akin, personally kong sinagot. At yung lakbay aral natin as for today, pertaining dun sa katanungan na yon, ay sinagot natin ng maayos. Hopefully, mga kasama, hanggang sa mga susunod makatulong sa inyo ang aking mga live.